Mainit pa sa kumukukulong kape ang performance ni Austin Reeves ngayong simula ng season. Umiscore siya ng 41 points laban sa Portland Trail Blazers na nagbigay sa kanya ng kabuuang 92 puntos sa dalawang laro na magkasunod, kapantay lang ginawa ni Luka Doncic. Pero sa kabila ng kanyang apoy, bigo pa rin ang Lakers na makuha ang panalo, 122-108. Hindi matatawaran ang laban na ipinakita ni Austin Reeves sa harap ng home crowd. Sa 13 of 22 shooting, 5 assists, 4 rebounds, 3 steals, pero may 8 turnovers din, kitang-kita kung gaano kalaki ang responsibilidad na pasan niya para buhatin ang Lakers ngayong depleted ang lineup. Sa kasalukuyan, 7 manlalaro ang injured o out ng team, kabilang na si Gabe Vincent na mawawala ng 2 hanggang 4 na linggo ayon sa ulat ni Shams Charania at Adrian Wojnarowski. Bukod kay Reeves, nagpakita rin ng tibay si DeAndre Ayton na umiscore ng 16 points, may 8 rebounds at 2 steals laban sa kanyang dating koponan. Ngunit kahit may sariling motivasyon si Ayton para patunayan ng kanyang halaga, hindi pa rin ito sapat para maipanalo ang Lakers laban sa mas balanseng Portland squad. Ayon kay Ayton, they were talking trash to me the whole time. Denny Avdija kept rubbing it in every time he scored. Isang emosyonal na gabi para sa dating Blazer. Sumuporta rin sina Rui Hachimura at Dalton Knecht na parehong may tig 16 points. Si Knecht ay nakapagtala ng 5 of 13 shooting at nagbigay ng spark sa bench, habang si Rui naman ay nagbigay ng stability sa mid-range area. Si Jared Vanderbilt naman ay nag-ambag din ng 14 points, 7 rebounds, 3 assists at 3 steals, nagpapakita na handa na siyang bumalik sa defensive anchor role niya. Pero sa kabila ng kanilang collective effort, hindi naging sapat ang depensa ng Lakers. Sa fourth quarter, nag-collapse ang rotation at hinayaan ang Blazers makapag-run ng 14-4 sa loob ng 5 minuto. Ang turnovers ni Reeves ay naging malaking factor at halatang ramdam ng team ang kawalan ni Gabe Vincent bilang primary ball handler sa second unit. Coach JJ Redick ay nagsabing umaasa siyang makakalaro na sina Marcus Smart at Jackson Hayes sa susunod na laban kontra Minnesota Timberwolves. Malaking tulong ang defensive presence ni Smart at rim protection ni Hayes, lalo na't kulang na kulang ang rotation ngayon ng Lakers. Kung tutuusin, impressive ang nilalaro ni Austin Reeves. Hindi lang siya scorer kundi leader na rin sa opensa ng Lakers. Pero ang mas malalim na issue dito ay ang kakulangan ng depth at consistency ng supporting cast. Hindi pwedeng umasa lang ang Lakers sa 40-point games ni Reeves kung gusto nilang maging contender. Kailangan nilang bumalik sa defensive identity na ginamit nila noong playoffs 2023. Sa susunod na laban kontra Minnesota, ito na ang litmus test kung gaano kalalim ang bench at kung gaano kahusay mag-adjust si JJ Redick sa pressure ng early season adversity. I-comment ninyo na lang po sa ibaba ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.